Ateneo de Davao University has opened its doors to mourners as it holds a 3-day vigil for student-athlete Rene Baterbonia. Let's get the details from mobile journalist Ivan Tarinque, who joins us live from Davao City. Ivan, okay, how has the community been paying its respects? And ito bang vigil, ito ba'y open sa publiko? Denise, simula nga kaninang alas 11 ng umaga ay mahaba na yung pila ng mga dumalaw at gusto nga pumunta dito nga sa public viewing nga netong ating rising basketball player na si Rene Baterbonia. Pero so far, kanina nakausap natin yung ilang kanyang mga fans at dumalo dito at talagang isa lang yung kanilang sinasabi, nakakapanghinayang daw yung potensyal ng batang ito. Yan yung paulit-ulit natin na narinig kanina. Pero ngayon, Denise, simula ngayong araw kasi is open for public viewing na itong mga labi ni Rene at ngayong araw, ngayong Biyernes, nag-open siya ng 1 p.m. and until 5 p.m. Pero kanina napaaga yung cut-off dahil marami ng tao sa loob at magkakaroon nga ng misa mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Pero Denise, itong misang ito ay private at for friends and family lang yung misang ito. Pero bukas naman, Denise, maagang magbubukas ang Ateneo de Davao para doon nga sa mga gusto pang pumunta at magbigay-pugay dito kay Rene. Bukas hanggang sa linggo, bukas ang Ateneo de Davao para bumisita yung ating mga kapatid mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. At pagkatapos nga niyan, Denise, dadalhin na si Rene sa kanyang hometown sa Talacogan sa may Agusan del Sur. Denise? Okay, Ivan, so far, what moments have stood out to you dun sa mga nakuha mong sinasabi ng kanyang mga pamilya, teammates, at pati na rin kanyang mga kaibigan? And idagdag ko rin, Ivan, yung mga pumunta ba dyan to pay their respects? Yan ba yung mga kaibigan niya dyan sa Mindanao o merong bumiyahe all the way from Manila as well? Denise, karamihan nung pumunta dito, talagang kahit hindi man daw nila kakilala personally or relative, itong si Rene, talagang pumunta sila dito parang to pay the respect dahil nanghihinayang nga sila at itong si Rene is talagang iniidolo dito sa Davao dahil ito kasi si Rene tinulong niya doon sa Palarong Pambansa noong 2025 na makakuha ng panalo ng kampyonato itong Davao Region. Yun nga rin yung panahon nga rin na nakakuha siya nung MVP. Kaya naman yung maraming tao at maraming taga-suporta dito talagang gustong-gusto makita at gusto rin magbigay ng respeto sa kanya. Pero kanina, Denise, nakita rin natin, nakausap rin natin yung dati niyang coach na si Jess Evangelio. And hanggang sa mga oras na to, Denise, isa pa rin talaga yung hinihiling nila at ng pamilya nga ni Rene na magkaroon na ng klarong sagot kung ano man talaga raw yung nangyari doon sa araw na yon sa Aurora. Denise? But Ivan, aside from being an athlete, how are they describing Rene? Kamusta daw siya bilang isang kaibigan, bilang isang teammate, bilang isang kapamilya? Denise, isa nga doon sa nakausap natin yung dating teammate ni Rene dito sa may Davao. And according sa kanya, at talagang si Rene daw talaga yung tumutulong sa kanya to get into the senior team, the men's team. Yan kasi yung parang para sa atleta, yan yung isa doon sa pinaka-challenge, makapasok doon sa first string nung isang eskwelahan, lalo pa isang kilalang eskwelahan na talagang humuhubog ng mga players na makapasok nga sa mga collegiate programs na napakahirap gawin. Ayon sa ating nakausap na teammate niyang yan, talagang si Rene daw talaga is napaka-tulungin at talagang pinupush niya yung kanyang teammates na mas galingan pa at mas maging competitive pa sa kanilang sport. Pero isa dun sa talagang mamimiss raw nila yung bonding time nila with Rene, lalo na pag naglalaro sila ng mga mobile games. Denise. And Ivan, how are they reacting to some would say a lack of statement or lack of response from the coaching staff as well as the Ateneo community patungkol doon sa nangyaring trahedya na ito? Tama ka dyan, Denise. Currently, yan pa rin talaga yung inaantay nung pamilya ni Rene, pati na rin ng dati niyang coach na si Jess Evangelio, na bakit hanggang ngayon wala pa rin nagsasalita, wala pa rin confirmation, wala pa rin proper na sagot or habang gumugulo nga
itong investigation. No? Alam mo kasi Denise, merong mga reports na online na lumabas no, na si Coach Tab will be releasing a video ng kanyang statement. No? Pero so far, hanggang ngayon, wala pang lumalabas na video na yan at patuloy natin kino-confirm yung statement na yan. Pero kanina tinanong na rin natin yung kanyang dating coach na anong reaction na dito na kung sakali man nga na lumabas itong video na ito ni Coach Tab, sabi niya, antayin na lang daw natin kung ano yung magiging labas ng video na yan. Denise? All right, thank you for those updates. Again, that was mobile journalist Ivan Tarinque.